Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan naman po natin ngayon, eto pong, ibon, ay hindi ho, ibon. Eto hong si Loro, dating Agila po, na naging Loro na raw ngayon si Fiona, si VP Sara, ayun naman, oh. Kasi nga ho, 'di ba naging issue kay VP Sara na itong kanyang isang kaibigan, kinopya niya pala ang kwento nito rito sa The Way Home ng series ng Awly. Sabi nga nung mga tao, 'di ba, 'yan, oh, it was published 2007, storyline of Only The Way Home bears notable similarity to VP's Swan's children's book, Isang Kaibigan. Okay. Ngayon ho, ang Ali, imbis na linaw nito, mag-apology, naintindihan naman natin, tinanggi niya, dininay niya, at susulat pa raw siya. Ulitin ko lamang, dito nakalagay, ito po ay ang mga illustrators po ay sina Janina Simbilio at Joseph Caliner. And then ito raw po ay kwento ni Inday Sara. Hindi nga po natin ma-determine ano bang ibig sabihin ng kwento ni Sara Duterte, siya po ba yung author. Pero dahil po rito sa kanyang naka-letterhead, official po ito. Sabi niya rito, pahayag tungkol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangang mangopya pa. I agree, totoo po 'yun. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sariling kwento. Okay rin po tayo diyan, maganda rin pong layunin 'yan. Sabi ko nga yung librong ginawa niya, yung Isang Kaibigan, I have no issues maliban dun sa last stage na pinoliticize niya. Kalintian. Alam niyo ho, para masabi nating hindi po politicize ang isang materyales, walang pagmumukha ng politiko. Kahit na yung politiko pang gumastos, bumili nun, wala dapat siya do'n. Okay? 'Pag nandun po ang pagmumukha ng politiko o pangalan niya o pirma niya o tatak niya, ibig sabihin, naniningil po ng kapalit 'yan, pang name recall po 'yan. Yun po yung ibig sabihin nun na malinaw. Okay? Paplastikin pa tayo, lintik na 'to. Sabi niya, "Hindi ako plastic." Ano ka, rubber band? Pagpitik, bumabalik. Okey, ito, parang ang laway, paslagapak sa mukha. Eto pa, abangan ninyo ang susunod kong isusulat, o 'di author si Sarah. Yan, abangan niyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Sarah mi oyot. So, sino po ngayon ang hilig talagang magparinig nito, Eladio Socorro, ano? Bakit gano'n 'tong si Duday, si Inday, ang hilig na magparinig. O sino naman po tinutukoy niya rito na nagtaksil? Wala naman pong iba kung hindi po ang tatay niya. Nagtaksil sa bayan, 'di ba? O wala rin hong iba ritong nagtaksil sa pagkakaibigan sa Uniteam, wala pong iba kung hindi po si Sara Duterte. Bakit? Tanginang 'yan, sinimulan nilang tanggalin si Martin Romualdez, si Tambaloslos sa speakership, 'di ba? Kasabwat ang kinakapatid ng pangulo natin, si Gloria Arroyo, Congresswoman, na lagi nakadikit kay PBBM. Oh, ayaw pa ngang magkaaminan, pero may kumanta yung mga nagkamali si Gloria, isinama niya sa South Korea. Doon plinano yun. Oh, 'di ba? Oh, nung may kumanta, yun ang mga kuwentuhan, yun ang mga nabalitaan natin talaga. So, ang nangyari ngayon, etong, gumante sina Dong Gonzales, hinintay na yung last 2 minutes ng pagsasara ng, sesyon, ay minotion nila na dinemote si Gloria Arroyo. Which is okey lang naman daw kay Gloria, sabi niya kalaunan. Oh, 'di maganda. Anong ginawa ngayon nito ni Sara? Nagalit siya kay Martin Romualdez kasi walang ginawa to protect Gloria Arroyo, ang kanyang nanay-nanayan sa politika, na kanyang kasabwat at, ano ba tawag dun, benefactor sa ginawa nila ni Tony Boy, yung, jowa ni Maria Cati Binag, kay,
Dito kay ano, sa isa pang tambaluslos si Speaker Alvarez, kinudita nila, 'di ba? Magkasabwat pala si Tony Boy, Congresswoman Tony Boy, na nangangarap na by 2019 magiging House Speaker siya. Ay naku, Sarah. So, ikaw yung nagtaksil sa Uniteam. So, ito ay kwento ng isang kaibigan ng Uniteam na nagtaksil sa grupo. Yun ang librong isulat ni Sarah. Ang pinatotoo hindi, to be honest with you, ang totoo po ritong kwento ni Sarah rito ay si PBBM po ang nagtaksil sa kanila. Kasi ang laman ng utak ng taong ito, masakit mang sabihin pero dapat marinig ng mga mamamayang Pilipino, suriin ninyong maigi. Doon sa nakaraang bakbakan nila ni Risa Bebe sa Senado, eh, lagi niyang ini-insist ang utang na loob nito, 'di ba? Ang ginawa po niyan, may lumapit po 'yan sa akin noong 2016, humingi po siya ng tulong sa akin kasi po natatakot na po siya sa pangatalo niya, nakailang talo na ba siya? Sabi naman ni Rizzo Baby, "Dalawa po, Your Honor." Oh, 'di ba? Oh, kasi raw pag-aakala raw nito ni Risa na hindi raw mananalo si Duterte, si Digong. Eh, talaga naman kahit sino inaakalang di mananalo si Digong, eh, oh, 'di ba? Kung hindi nga lang dahil sa mga Marcos loyalist, eh. Hindi dahil sa inyo, eh. Hindi dahil dito kay Amy Marcos na nagbitbit kay Digong sa Ilocos Norte, twice daw yun, ha, para makumbinsi yung pamilya at eto nga't nabudol, 'di ba? So kung meron pong may malaki ritong, kasalanan kung bakit natin dinadanas ang kapestehang ito, wala hong iba kundi ito si si Amy Marcos. At hindi rin ho totoo na kung wala si Duterte, eh, hindi ho malilibing si Apo Lakay. I mean yan, imposible presidente na si PBBM di niya ipalibing yung tatay niya, 'di ba? Nakakasingit lang si Digong. Kaya palasumbat lang po talaga si Sara. May oyot nga, eh. Oh, okey? So, abangan po natin yung kanyang libro at nang meron na naman po tayong mapaglaruan. Eh, kung hindi ba naman kasi isang malaking tangi din. Simple lang ang tanong, eh, di sana sinagot niya. Di hindi na po nagkabutas-butas, hindi na po nakalkal ng mga netizen. 'Di ba, alam niyo naman tayo mga Pilipino may kasutilan din tayo, eh. 'Di ba na, "Tangina bakit nga ba ayaw mong sagutin? Tungkol ba saan ang librong ito?" 'Di ba? Oh, siyempre tawag dito, um, ginawa ng mga netizens kinalkal yung libro. Oh, 'di nakita tuloy yung libro. Nakita tuloy nila kinopya lang pala, hmm, 'di ba? Ano 'yan, ang ibig sabihin ng, tambaluslos ay loko-loko, 'yan. Marami pong ibig sabihin ng tambaluslos actually. Nanay ko Bisaya, from Negros Oriental. Lagi yang binabanggit sa'min 'yan 'pag nagagalit, "Tambaluslos kayo." Ay naku, okey. So iwan muna natin 'to si Sarah. Abangan natin yung kanyang, susunod na aklat. Madali lang naman daw pong sumulat, so kino-confirm niya po talaga na siya yung author ng Isang Kaibigan na Kahawig, 'di ba? Kahawig na kahawig doon. Oo, aamin na lang 'di pa magawa. Ano yun, manood ka kasi sa ibang balita para malaman mo tanga ka. Sino yun, ako ba, ako ba? So, VIPs worldwide, hindi ako BBM, but I supported kasi nakita ko ang tama. Yan. Basta tama lang tayo. Tama po, ganun po talaga dapat, 'di ba? And Miss Montreal, maraming salamat po sa inyong, panonood. Sabi niya, napaka-imposibleng hindi maipanalo sa dami naming loyalista. Correct, 'di ba? Eto nga 2025, eh, sabi ko nga napakadaling i-impeach si Sara, eh. I-file yung impeachment ngayon, oh, sa loob lang siguro ng ilang buwan bago mag-December kick out na 'yan, eh. Bakit? Siyempre marami hong nag-aasam ng ano, ng slot para ho sa Uniteam 2.0 sa susunod na halalan. Maging yung mga kaalyado ng mga Duterte, 'di ba, yung mga lalo na yung mga Villar. Naku, itatablan nila si Sara lalo na wala namang Duterte magic. Kahit na pagmumurahin sila ni Digong, eh, wala namang nangyayari, 'di ba? Ah
Palagay ko rin hindi niya naintindihan talaga yung tanong kasi nga mahina ang utak. Eh, 'di ba? Naintindihan niya yung tanong, kayo naman 'no, Tagalog naman yun, matalino naman yan, abogada yan, eh. Tangina katwiran ko dati ganyan, eh, for Sarah, 'di ba? Na ano, ang problema lang kasi talaga kay Sarah, eh, iniisip niya pinopolitika na naman ang budget nito, pinopolitika na naman kami yung budget, 'di ba? Paniwala niya kasi talaga po, nag-stand out siya sa ginawa niya na pagbarubal kay Franz Castro, yung sa harap ng mga teachers na lahat naman ng ginagawa ng Office of the Vice President, ginagawa namin, ginagamitan namin ng confidential fund. O di huli, 'di ba? Pero sa latest press con niya, binabanggit niya na okey lang din naman na wala kang confidential fund. Yun nga lang mahihirapan ka to pinpoint your project. Kasi di ka puwedeng magbigay na ng ano, tawag dito, pabuya. 'Di ba? So, hindi mo talaga made-determine yung, gusto mong gawin sa security. Wow, marunong na, nagbabanggit na ng security, pero hindi na ho yan makakalusot na paliwanag dahil dapat noon pa niya pinaliwanag yan, nung kasagsagan pa ng, confidential fund, 'di ba? At sinabi niya na rin noon, hindi pa sila tapos sa audit, flag pa lang yun. Sinabi niya na kung saan-saan niya ginagamit ang confidential funds. Kaya po, maintindihan po sana natin bakit si Nupina Jesus Tecum gusto talagang makita ng Kongreso ng, Makabayan Bloc lalo na maging nito ni Stella Kimbo ang, tawag dito, liquidation ng 125 million na tinunaw sa 10 araw lamang. 10 araw, 11 days lamang, 'di ba? Sabi ko, tangina ng buhay 'to, 10 milyon napakaliit na halaga 'yan kung tutuusin. Pero ano lang 'yan, less than 10% pa 'yan ng 125 million na natunaw ng 11 days. Baka itong 10 million bukas ubos na 'to agad, 'pag pinahawak yung pera sa kanya, 'di ba? Oo. Ano yan, ghostwriter, asan na yun? Gaya ng mga ghost scholar sa DepEd may ghostwriter pa. Okey. Ano ba yun, yung mga multo na nagsusulat? May mga tagasulat sila. Maggie Ferrer, gandang umaga sa inyo diyan sa Hong Kong. Amelia Pasiona, hindi niya yata okey, nabasa ko na 'to. Kay mga Bislag, the coolest voice of vloggers, ka-birthday ko pa si Quarantina ug ka Eric. Oh, talaga? Pareho kayo ni Quarantina, December 2. Okay, and thank you, mga Bislig and Jojo Maricel. Bobo ka rin, sir. Yung mga Marcos ang lumapit sa Duterte, mali ka dun. Mali ka dun. Patunayan mo ngang Marcos ang lumapit sa Duterte, balikan mo yung 2016. Alright, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo maya-maya diyan po sa Quadcom hearing. Okay? Buyers.